Sorryhan. Ano ka ba? Thank you. So, paano na? Hindi na Macy. Hindi na F na. F na Or talaga. Florante. Florante na talaga. Yes. Naalala mo yung nag-home sweetie home tayo sa Japan? Yung iniisa-isa yung pangalan sa airport. Ay, sa passport. Yung hiya ako na. Sabi mo, bakit sinasabi yung totoong pangalan, Florante? Pero ngayon, inown mo na. Hindi na. Ang sarap pakinggan. Tawagin ka sa totoong pangalan. Ano na lang siya. Parang past na lang. Parang ano pa yung point, di ba? Ba't mo pababalikan yung Macy? Eh, di ba kasi sa industriya natin, lahat kilala ka Macy. Hmm. Kaya nagulat ako, sobra ako na-touch dun sa sa pinost mo. Yun ang hinahanap natin lahat, yung identity. Tapos yung nabasa ko yung story mo, oh my gosh. Tapos na-realize ko kung ito na lang yung naging purpose ko in your life. Parang, hindi kasi parang feeling ko nung nabasa ko yun, kung yun yung purpose ko dun sa life Yun mo, talaga. na-serve ko na. Yes. Akala ko yung relationship natin sa pagbubuhok, sa yung pala yun. Ako rin. Yun rin yung realization ko. For the longest time, yung mga Lion King hair ko. Yeah. Lahat Part na yan, yung lang The yun. Banks of the Philippines, yung mga kung ano pinakalokohan natin sa pagbubuhok. Lahat ng magazine, lahat ng pelikulang napanood nyo, hindi pala si Macy, si F. Si F yun, Florante. So ngayon, F na talaga. Yes. Hindi kasi yung nabasa ko yun, sabi ko, my gosh, ito pala talaga yung naging purpose siguro ng relationship natin. Ikaw nagdala sa akin sa church. Hindi ko po malilimutan, sabi mo sa car, Mace, Google mo, Victory Fort Schedule. Sabi, ano yun? Ako naman, di ba, syempre, ginugol ko. Tapos, dyan tayo mag-church bago tayo pumunta ng work. Okay. Ang naalala ko naman noon, nung nagsimba tayo, sabi ko, ay maganda to. Kasi ang gaganda ng mga sermon doon eh. Yung pag talagang, naalala ko, pag nagsisimba ako, talagang, kinukurot talaga yung puso ko eh. Yung mapapataas ka ng kamay. Yes. Tinitignan kita nun eh, tapos ginagaya kita. Dinidemonstrate mo na pala sa akin yung how to worship. Pero di ba kasi kahit saan sinasama kita, Oo. magmo-mall tayo, kakain tayo sa labas. Tapos laging ka pa, etong church na to, try mo nga to, yung sa Siyang, yung mga pangbata. Kasi mga bagets din eh. Kung saan. Oo. Si Macy, talagang kahit saan kasama ko. Hindi siya hairstylist. Para na siyang best friend ko nun sa showbiz. Witness mo lahat eh. Kami ni Paul, nag-date kami ni Paul. Hindi pa kami ni Paul. Yes. Pero, nung hindi na tayo nagkasama, 2018 ba yon? Yes, 2018. Yun yung nag-text ka. Tapos sabi mo, hindi na ako papasok muna. Ang sabi is, okay, baka may sakit ka ganyan. Tapos ang text mo na, ever. Parang ganon. Sabi ko, ha? Ever? Wala na, parang may pinagdadaanan ka na nun. Ano ba nangyari doon? Parang yung offense na na-experience ko noon sa Production. sa production. Parang yung trauma ko na bumalik siya. Akala ko, sanay ka na sa ganun, sa showbiz. Hindi, matindi yun eh. Parang sa Feeling face ko talaga na... Na-disrespect ka. Nung time na yun, parang ang liit-liit ko na parang... Ba't gano'n sila magtrato ng tao? Parang parang simula nun, parang ayoko nang bumalik sa work. Yung ba yun? Hindi, kasi si Macy, parang di ba pag nag-uusap tayo, bata ka pa lang, sinasabi mo na nun na, girl ako, ever since Yun yung pangharap ko. di ba? 3 years old. Yeah, nung bata ko, feeling ko mali yung sa akin. Pagkagawa. Yeah. Pero, willing ka ba ikwento sa kanila ba't ka naging gay? Kasi kinuwento mo sa akin yan, di ba? Yung mami ko kasi, pag pumupunta siya sa work, iniiwan kami dun sa kapitbahay namin. 2 kami nun nung sister ko. Tapos, yung sister ko, buti na lang pinapalabas niya nung guy. Tapos ako yung naiiwan. Tapos doon na, yun, nangyayari. May ginagawa siya sa'yo. Kailan ka nag-all out ng... Siguro mga 15. Doon na ako na-expose sa mga kailangan palang uminom ng ganyan, mga female hormones para magmukha kang babae, yung skin mo, yung hugis mo. Parang pag nilulook back ko, hindi pala ako masaya nun. Parang fake lang. Nung nag-all out ka ni gay? Yes. Parang anlungkot ko pa rin nun. Pag-uwi ka? Yes.
Yung ang babaw lang nung happiness nun. Unlike ngayon, na yung nalaman ko na yung real identity ko pala is through Jesus. So, nung time na magkasama tayo, di ba, in-all out mo na boobs, lahat. Di ba, gender. Tapos naalala mo yung for the longest time, Yes. yung bago ako ikasal, desidido ka talaga, hindi, ito talaga magpapasaya sa akin. Sabi mo pa yun, di ba? Naging masaya ba? Mas lalo ko nalungkot. Yung parang pag akyat ko, feeling ko yun na yung pinakang... Peak ng pagkababae. Yes, wala palang laman. Empty pa rin. Parang mas nalungkot pa ako. Parang mas na-depress pa ako. Parang mas nahiya pa ako sa tao na humarap. Sa family ko, lalo na sa mga pamangkin ko, parang mas nahiya ako. Nung time na yun, akala ko pa naman, ayan, magiging masaya na si Macy kasi ito talaga ang gusto niya. Naalala mo, pag nasa PBB tayo, pinapanood mo pa yon. Ito talaga. Naalala mo? Sabi ko, Macy, ano ba yung pinapanood mo? Sa shooting ng movie. Macy, ano ba yung pinapanood mo? Ito talagang gusto ko din. Talagang magiging girl na talaga. So, paano yung turning point na, di ba 2018, naghiwalay tayo? Kasi nga yung personal struggle mo noon sa industry natin. Ano nang nangyari after 2018? Kasi hindi na tayo nagkausap noon eh. At 2018, bumalik ako sa salon. Ko. Mas lumala. Parang feeling ko, na kapag umalis ka sa isang work, parang pahirap ng pahirap. Kasi kailangan matapos mo yan, ma-endure mo yung hirap na yan. Kasi yung next na papasokan mo, wala namang madali eh. So, tama. Yun yung na-experience ko. Mas mahirap na. Pero napansin ko lang sa'yo is, sinasabayan mo na ako dun sa kapag may mga shooting tayo, parang nagbabasa-basa ka na. Di ba? Tapos nagtatanong ka na ng mga... Demonstrate mo rin yun sa akin. Yung nagbabasa. Yes. Oh, nakikita. Yun pala yun. Yun na nare-realize ko na doon na pinapakita mo sa akin kung dapat meron kang quiet time with the Lord. Ang laking tulong na-realize ko nung time na yon na meron kang quiet time for yourself. Dahil nga ang ingay ng industriya yung pinagtatrabahuhan natin, di ba? Nakakaano ng mental health. Yes. Kapag wala kang kinakapitan, de-depress ka talaga sa mga pagdadaanan mong mga masasakit na salita, sa mga tao, sa paligid. So pagbabalikan mo ngayon, may pagsisisi ba? Hindi ko masabing may pagsisisi kasi yung ginawa ko yon parang doon ko nakilala si God lalo. Yung time na depression ko yon dahil ginawa ko yon. Parang every time na magpe-pray ako, meron siya sa akin ipapaalala na, di ba sabi ko sa'yo, anak kita, yung mga mini-message mo sa akin. Pero yung sa'yo, parang naging conviction mo is, parang all your life, you have been Macy. Yes. Tapos nung nakilala mo siya, parang sinabi niya, ito yung pangalan mo, ikaw si Florante Junido Jr. Parang this is who you are. Yes. Ito ka nung pinanganak ka, ito yung totoong identity mo in Him. Yes. So, actually, si Paul nagsabi nun, sabi niya, alam mo, first time ko makarinig ng ganyan, na pinanganak na lalaki, tapos gusto niyang maging babae. Tapos ngayon, bumalik siya sa pagiging lalaki. Diba? Sabi niya, parang si Macy lang ang narinig ko pa na gano'n ha, nakilala namin. Hindi ko na rin inisip na kailangan maintindihan niyo ako. Kasi mas gusto ko na yung buhay na binigay sa akin ngayon ni Lord. Mas may peace, may joy. Yung joy na sinasabi ni Alex na yung nasa kaibuturan ng puso. Yun na, hindi na siya yung mababaw lang. Nakikita mo ba yung sarili mo na like getting married, finding a partner para sa'yo? Wala namang imposible kay God kung ibibigay niya. Talaga? Hindi. Meron ako kilala mo. Girl? Oo. Hindi nga, may. Oo, Lord, pag hindi siya, wag na lang. Hindi Oo, nga, kailangan. girl. Naninibago ako sa'yo. Talaga. Pero paano yung desire mo sa lalaki? Wala na talaga. Ay, wala na. As in, Paano nawala yun? tumatakbo ako. Parang, run. Run, wag ka nang tumingin. Tumalikod ka na. Kapag na-attract pa rin May ako. desire, diba? Tapos yun, unti-unti nawala na talaga. Yung katulad ng dati na parang, yung gwaputi. Diba? Tayo pag nasa shooting, ay,
Itiin, gwapo niya talaga. Dalawa pa tayo, di ba? Kapag leading man. Ti! Ano ba to? Ngayon wala na. Wala na, run away na. So, sino na yung F ngayon? Pag i-describe mo. Si F ngayon, ano na siya, yung heart niya is filled with with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ano yung gusto mong matutunan ng mga tao dun sa story mo? If you're experiencing yung kagaya ng na-experience ko, turn to God. Not turn away from Him. Seek Him. Kasi si God talagang nakikinig siya sa mga prayer. Alam niya yung mga pain mo, yung grace, ibibigay niya sa'yo yung truth, tsaka yung mercy na hindi natin kayang ibigay sa iba. So, siya lang makakapagpuno nun. Yung love niya sa'yo is constant and eternal. Walang hangganan. Kung may pinagdadaanan ka na feeling mo end of the rope na, si God yung magdudugtong nun. So, ano na yung purpose para sa'yo? Yung purpose ko pala is yung everything na gagawin ko is all for His glory. In everything na gagawin ko, I want to give honor and glory to Him. Yung love na pina-experience na sa akin. Gusto kong i-share sa iba yung genuine love. Kahit na sobrang lumayo ako sa Kanya, sobrang sama nung ginawa ko. Parang yung irreversible damage na ginawa ko. Pero finurgive pa rin niya ako. He is a God of forgiveness. Yung love na, yung unconditional love na sa Kanya lang manggagaling. Naalala ko yung unang-unang asap ko sa'yo, sabi mo sa akin, nagbabasa ka ng Bible? Sabi ko, hindi. Magbasa ka ng Bible. Sa isip ko, bakit? Paano sisimulan? Bibigyan kita ng Bible. Hindi nga. Yes. Tapos yung car mo punong-puno ng Bible. Hindi. Kasi alam, Okay naman. hindi, yung bawat ganon, yung di ba yung may mga bulsa, Oo. parang kung sinong uupo doon, basahin nyo yan. Ganun pala ako Yung dati. pa pala, read the Bible. Tapos doon ko lang na, yung pala yun. Dinidemonstrate na niyo sa akin yung word ni God.